Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about God's Word and God's victory. And our Bible verse is from the book of Joshua, chapter 1, verse 5. Sabi dito, wala makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya na pagsama ka kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya ipababayaan. So, ito yung pangako ng Panginoon kay Joshua na sasamahan siya katulad ng pinangako niya kay Moises na nangyari naman sinamahan siya at hindi pinabayaan ng ating Panginoon. Katulad din sa buhay natin na maaari puno man tayo ng mga hamon na maaaring marami tayong kalungkutan at may hirap na desisyon. Pero sa kabila ng kahirapan na yan, hindi tayo binitawan ng Diyos at pinapayuhan tayo na maging malakas at magpakatatag, maging matapang dahil ang Diyos ay mapagtagumpay at applicable to sa lahat ng anak ng Diyos at na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man at walang makakatalo sa atin sa tuwing nasa presensya natin ang Diyos. Ang Diyos ang tanging makakapagpatagumpay sa atin, pero kailangan nating magpakatatag at magpakatapang katulad ng sinasabi niya kay Joshua na ako'y sumasa iyo pero kailangan mo magpakatatag. May promise ang Diyos na sundin natin mabuti ang kautusan niya. Hindi pwedeng sasamahan niya tayo na hindi tayo sumusunod sa kalooban niya, sa kanyang mga utos at ito yung kaparaanan kung paano natin siya masusunod sa kanyang utos kung gusto natin mapagtagumpayan ang buhay na gusto natin. Kailangan sumunod muna tayo, mag-meditate and follow His rules at sa utos niya na para samahan niya tayo lagi. At nandyan lagi yung presensya niya. Dito kasi ito yung panahon na sa verse na to, ito yung panahon na susugod sila sa digmaan at sasakupin nila ang bansang Canaan at ang lupang pangako. Pero ang unang kukunin nila ay ang bansang Jericho at tatawid sila sa ilog ng Jordan. Kaya't katulad ni Moses na hindi pinabayaan ng Diyos at may pangako siya na pero kailangan natin na magpakatatag at ng mga kawal dahil suong sila sa digmaan dahil kailangan nilang matapang kasi gyera yun. Kailangan buong ang loob nila, matapang at sundin ang Diyos para pagtagumpayan ang mga laban nila na pupuntahan nila. At huwag natin kalimutan na kailangan magbasa tayo ng Biblia at isabuhay natin ang lahat ng kaparaanan na malaman natin kung paano matutupad ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. At yun dapat nating aralin na ibigay sa atin ang katagumpayan ng laban sa presensya niya. Kaya't ugaliin natin i-priority at ipanalangin natin na lagi natin maintindihan ang nasusulat sa aklat na kailangan nating basahin na utos ng Diyos. At palawakin pa natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng matututunan natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At isabuhay ang mga nilalaman nito, lalong-lalo na yung mga utos. May mga kautusan na kailangan natin sundin para tayo ay magtagumpay at samahan niya sa lahat ng hamon at sa araw-araw na pakikibaka natin sa mundo to na siya ang may likha at ibigay natin lahat ng papurit pasasalamat at sa lahat ng kapangyarihan niya dahil siya ang sasama sa atin sa katagumpayan
hanggang sa lahat ng katagumpayan at maging sa kabilang buhay. So, sa verse na to, hindi niya tayo pababayaan. Pinapangako niya hindi niya tayo pababayaan at sasamahan. Katulad ng pinangako niya kay Moises at Joshua na nandyan lang palagi siya. Basta tayo magpakatatag at bigay natin ang lahat ng papurit pa salamat at sundin natin ang utos niya. So, yun lamang po. God